Pagkakita pa lang sa akin ni Kapay, sinabi niya agad na ang taba mo pala. Sinabi mo sa akin na sexy ka. Pero sinabi ko naman sa kanya na chubby ako pero hindi naman sobrang taba dahil 48 kilos lang ako. Samantalang hindi ko naman siya hinusgahan dahil may sunog siya sa mukha. Wala rin siyang ngipin at amoy putok talaga siya, Ate Charis. Kaya tawagin na lang daw natin siyang Aruray, isang Bicolana, at gusto niyang ikwento ang kanyang katangahan na nagawa. May isang lalaking kachat si Aruray na tawagin na lang daw nating Kapay at napagkasunduan nila na magmimit sila sa araw ng Pasko pero hindi natuloy dahil may trabaho si Aruray. Simula nun ay naging masungit na sa kanya si Kapay, nangungonsensya na bakit hindi daw sila natuloy. Kaya sinabi naman ni Aruray na uuwi siya ng December 31 para matuloy na ang kanilang pagkikita dahil kailangan niya makabalik ng January 3 sa trabaho. At noong gabi na magkikita na sila, sumakay si Aruray ng tricycle papunta sa seawall malapit sa bahay nila Kapay. Susunduin sana siya ni Kapay pero nagsabi sa kanya na nakainom kaya mag-tricycle na lang siya dahil baka siya ay mapagtripan. Noong nakababa na ng tricycle si Aruray, nakita niya agad si Kapay kaya ngumiti naman siya at kumaway. Pero nilagpasan lang siya ni Kapay kaya umupo na lang siya malapit sa seawall at doon na lang siya naghintay. Sinabi niya naman kay Kapay kung ano ang suot niyang damit dahil wala naman siyang dalang cellphone. Kaya naisipan niyang maki-online sa tambay sa seawall at sinabi niya na nakita niya na si Kapay. Pero ang sabi lang ni Kapay ay bakit hindi daw siya tinawag samantalang halos mabali na ang kanyang kamay sa kakakaway. Kaya nag-reply na lang si Aruray na malapit siya sa nagtitinda ng barbecue para madali siyang makita ni Kapay. Pagkakita sa kanya, sinabihan agad siya ni Kapay na ang taba mo pala, sabi mo sa akin sexy ka. Pagkatapos ay isinama siya ni Kapay sa park dahil parang ayaw niyang tumambay sa seawall dahil marami daw tao. Pagdating naman nila sa park, inutusan siya ni Kapay na bumili ng burger sabay abot sa kanya ng pera. Medyo nawiwirduhan si Aruray pero iniisip niya na lang na baka ganun talaga siya dahil nakainom si Kapay. Bigla na lang nagsalita ang tindera ng burger at sinabi na dapat hindi ka pumapayag na utos-utusan ka ng ganun. Pagkaubos ng kanilang binili, niyaya ulit siya ni Kapay na bumili ulit ng pagkain sa iba namang tindahan. Pagdating nila sa bilihan, si Aruray na naman ang inutusan ni Kapay pero hindi siya sumunod dahil napakaraming lalaki sa may tindahan. Buong akala ni Aruray na uuwi sila sa bahay nila Kapay pagkatapos nilang mamili ng pagkain dahil sobrang dami. Pero sa seawall pala sila kakain kaya tinanong naman siya ni Kapay kung okay lang ba na kumain siya sa plastic labo. Sumagot naman si Aruray ng oo, sabay alis naman ni Kapay para umuwi sa bahay nila at pagbalik niya ay may dala na siyang kutsara. Parang naiiyak na si Aruray at natatawa dahil ang nasa isip niya ay bakit hindi niya pa dinamay ang plato. Gustong-gusto na talagang umuwi ni Aruray pero ang nasa isip niya ay tatapusin niya na lang ang araw na yon dahil mukha talaga silang tangan dalawa. Kinakapa nila ang pagkain dahil sobrang dilim, sabay sabi niya kay Kapay bakit sobrang dami ng kanin. Sumagot naman si Kapay na nako, nahihiya ka pa, ubusin mo na lahat ng kanin. Kesyo kaya niya naman daw ubusin ng 3 balot ng kanin dahil mataba daw si Aruray at malakas kumain. Pigil na ang mga luha ni Aruray dahil sinabihan pa siya ni Kapay na hindi naman daw siya maganda. Tumigil lang sa pagsasalita si Kapay noong sinabi na ni Aruray na nasa harapan pa tayo ng pagkain. Kaya hindi na kinaya ni Aruray at tuluyan na siya nag-walk out at sinundan naman siya ni Kapay habang nakamotor. Sinabi ni Kapay na ihahatid niya na si Aruray pero hindi siya pumayag kaya naglakad na lang siyang umiiyak. At habang tinatype ko ang mga rants ko ngayon, Ate Charis, umiiyak ako dahil mabait naman ako. Hindi naman ako pangit at hindi rin naman ako sobrang taba dahil 48 kilo lang ako. Hindi ko rin siya hinusgahan kahit may sunog ang kanya mukha, kahit wala siyang ngipin at amoy putok talaga siya, Ate Charis. Kaya maraming salamat po sa pagkukwento ng istorya ko. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis.